Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Kamusta po kayong lahat? God is good all the time. All the time. God is good. Amen. Excited na po ba ang bawat isa sa mensahe ng ating Panginoon? Are you all ready? Gusto kong tanungin sarili ko, handa ka na ba, Len? Sa mensahe ng ating Panginoon. Actually, I'm excited po sa message ng Lord sa gabing ito. I remember nung kinakausap ko ang Panginoon, sabi ko, Lord, ang series po na binigay ng aming pastor ay Engage. Ano yung mensahe mo na pwedeng i-share sa mga kapatiran about being engaged? Minsan naisip ko about nga yung sinasabi ni pastor na yung papunta na sa kasal, yung hindi ka na single, yung mga ganon, about love, ano ba? And salamat sa Panginoon kasi though ang dami kong tulala sa computer, ang dami kong tulala sa mga search, pero salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe, sa kanyang mga revelation, Ayan, praise God. Medyo kinakabahan po. Kinakabahan pa din. Kinakabahan ako lagi. Pag tumatayo ako dito, sabi ko nga sa kapatiran natin kay siya, sabi ko, mabaliktad yung tiyan ko. Tuwing nakikita kong may schedule ako. And anyways, gusto ko rin po magpasalamat sa Panginoon. Gusto kong purihin ng Lord sa buhay ng ating mga pastor. Kasi sila talagang nagpupush sa atin, sa amin, na magsalita dito as our training ground. Ayan. Hindi po naman po kasi ako talagang, yung talagang speaker. Kumbaga, I'm not yet a pastor. Alam mo, may yet? Oh my God. Not my yet. Ano ba yan? Ano sinasabi mo? Pero soon, lang, nasabi na declare. Anyway, salamat po sa Panginoon na ito po ay isang oportunidad. Ako po talaga ay hindi tumatayo yung magsasalita sa harapan kasi mahiyain ako. And also, I see myself na introvert na talagang ayoko. Lagi akong ganun, lagi akong no. But this time talagang napapayes ako. Hindi dahil sa nag-yes tayo sa pastor natin dahil sinabi niya, it's the leading of the Lord. Wag nating tignan na yung mga bagay, especially dito po sa ating bahay sambahanan, na pag sinasabihan tayo ng pastor or ng leader natin, gawin mo to. We're not doing it for our pastors. We're doing it for the Lord. So I see it na I am giving glory to our God. I'm giving my life to our God. And saying yes to our leader na pinagkaloob ng Panginoon is also saying yes to our Lord. Amen? Ang dami ko nang na-share. No ba? Yun na po, mag-closing prayer na tayo. Joke lang. Ayan po, tayo magsimula na po, pero sige, simulan po natin ito sa panalangin. Tayo gabayan po ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa panalangin na ito. Hallelujah, O Jesus. Lord, salamat Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong muli ito, Lord, na ako po ay ginamit niyo, Panginoon. As an answered prayer, Panginoon, when I tell you, Lord, na pakagamitin mo po, Panginoon, ang buong pamilya namin for your ministry. And Lord, salamat po, Panginoon, na binibigyan niyo po ako, Panginoon, ng courage, Lord, to step up, Lord, na magsalita, Lord, na mag-yes po, Panginoon, sa inyong will, O God, sa inyong kalooban. And Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, O God. I pray, Panginoon, that you humble me, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, na hindi nawa, Panginoon, ako yung makita, Panginoon, sa inyong mensahe, but Lord, ikaw lamang po ang mapapurihan. Ikaw lamang po ang maranasan, Panginoon, ng bawat isa, Lord, sa gabing ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po. I pray for your message, Panginoon, na i-bless mo ito, O God. I-anoint mo ito, Panginoon. Fresh revelation, O God, ang aming maranasan. I also pray, Panginoon, for each and every one, O God, na narito, Panginoon. Bless our hearts, O God. Humble our hearts, O God, and open up our hearts and mind, Panginoon, to receive your message, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na dalangin ko po, Panginoon, ang pagsama niyo po, Panginoon, sa akin, Lord. Sa mga oras na ito, Panginoon, as I share, Panginoon, ang inyong napakabuting salita, O Lord. Maraming salamat po, O God. In this all I pray. In Jesus' name, hallelujah. Amen and amen. 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 Purihin po ang Panginoon. At ngayon naman po tayo ay
may series na Engage. Tama po, binanggit ko po kanina, no, ang ating series ay Engage. Nung nakaraan po, iano ko lang, no, nung unang linggo, ang title ay Empowered. Empowered to Engage. Ayan, natatandaan ko. Empowered to Engage. Yan, ang series natin ay Engage. Yung sumunod naman, ano yun? Spiritual armor. Tayo ay binigyan ng armor ng Panginoon spiritually. Nung third week ay sinabi doon ay, we are destined to win. May nakita na natin na vision na natin, binigyan na natin sa atin ng Panginoon. And kaninang umaga, anong sinabi doon? Yung Christ is my victory. Yan, ang victorious na tayong lahat. But the question is, how are we going to apply it into ourselves? And praise the Lord, sa title po ng ating sermon ngayong gabi is Involve to Evolve. Ayan, napakaganda. Alam niyo po nung na-receive ko po yung Involve to Evolve na yan, sabi ko, ang ganda naman kasi magka-rhyme, kaya parang natuwa ako doon sa message ng Panginoon, Involve to Evolve. So, ang question is, how are we going to involve ourselves into ministry for us to evolve? We are talking here about the ministry. How are we going to involve ourselves to evolve in the ministry? Siguro after nito, makikita mo na yung sarili mo as Kainet version 2.0. Hindi na ako yung dati. Nag-evolve na ako. Kasi I involved na. Ayan. Ako pagkatas nito, magiging na akong Len version 3.0. Mga ganyan. Ibang version na tayo, no? Mag-evolve na tayo. Pero naalala ko yung dati, pag-evolve kasi parang evolution, and iba yung naalala ko doon. Homo sapiens, theory of evolution. But anyways, wala lang, bigla kong naalala lang ngayon. But this is about evolving into a better. Ano ba kasi involve muna? Yung involve is being part. Parang napipindot ko. Being part sa isang gawain, parang inilalagay mo yung sarili mo, ikinakasangkot mo yung sarili mo, ginagawa mong part yung sarili mo sa isang gawain, ini-involve mo. Tapos yung evolve naman, ang ibig sabihin niyan is to change gradually. Actually, ang evolve ay may possibility siya na magbago ka na into worse. But this time, we are talking about na magbabago tayo to become better. Yan, change for the better. Mag-change tayo para maging better tayo, na better person, better Christian, better servants of God. Yes, ayan po. So ngayon po ang first topic po hindi pala. I-share ko po sa inyo ang verse sa Romans. Wala pa pala yung points. Ito po ang ating scripture, ang ating text verse. Sa Romans chapter 12, verse 4 to 8. Sabi doon, sabay-sabay po nating basahin. For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function. So we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it's serving, then serve. If it's teaching, then teach. If it's to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Amen. Purihin ng Panginoon. Sabi po doon sa salita niya, no? For us, we have many members in one body. Parang yung mga katawan po natin, maraming miyembro ito. Merong mata, ilong, bibig, ayan. Pero but all the members do not have the same function, magkakaiba. Ang ating mata ay para lang sa paningin, ating ilong ay para lang sa pang-amoy, ating bibig ay para lang sa panglasa. Iba-iba ang function nun. Pero iisa tayo. Iisa yung mga miyembro ng bawat parte ng katawan natin. Iisang miyembro lang ng katawan. At hinihalin tulad po iyan sa tayong church. We are one body in Christ. Magkakaiba tayo, may iba-iba ng character dyan, merong masiyahin, may isang sobrang masiyahin, puro positive lang tayo. Merong isang mapagbigay, may isang sobrang mapagbigay. Ayan, yung mga iba-iba tayo ng mga character. Pero magkakaiba man tayo, we are all one body in Christ. Sabi dyan, amen? And doon sabi, may iba't iba tayong mga regalo. Sino ba yung mga gifts dito? Gifts ng singing, may gifts ng sa media, ng mga IT, may gifts ng mga teaching, mga gifts dito, iba-iba, no? May prophesying. Itong prophesying na to, kailangan natin dito, hindi tayo basta-basta na kung ano lang nakutuban natin.
ayun kasi yung na-discern ko. Yung mga ganun, kung anong nakutuban natin, kailangan natin na merong panalangin sa Panginoon. Kailangan ang Lord yung nagbigay sa atin ng vision na yun when we prophesy. Yan, accordance to our faith. Hindi pwedeng, ay bro, uulan bukas. Mga ganun lang. Kasi naramdaman ko, pero hindi naman natin na patunayan. O kaya, end of the world na sa December 2022. Di ba may mga ganun nag-prophesy, end of the world na, pero where history heal, kicking and breathing, mga ganun. Nandito pa rin tayo, hindi pa rin tayo tinatanggal, nira-rapture ng ating Panginoon. Ayan, ano pa doon? Yung teaching, yung mga magaling magturo, iba-iba. Iba-iba, may mga magaling magturo tulad ng kapatid natin na si Siya. Siya ay teacher. Amen, for God's glory, di ba? Siya ang humahawak ng kids, tinuturuan niya yung mga kids. And to, napakaganda din yung isa, to encourage. We encourage one another. Meron dito na pagka, di ba, malungkot ka, lalapitan mo. Kasi alam mo na, pag kinausap mo tong taong to, may encourage ka. Kasi alam mo na, ito yung gift ng taong to, na pag nagsalita to, oo nga, parang magkakaroon ka ulit ng energy for God's glory. Magkakaroon ka ulit ng parang, salamat sa mga payo mo, yung mga payo na ginagawa ng mga kapatiran natin. That is encouragement. And also sa giving, mga mapagbigay, nagbibigay tayo generously. And also, yung mga leaders natin, mga pastors, ayan yung mga cell group leaders, yung mga natin dito, leaders natin ng bawat group, ng bawat natin, gawain din natin. And to show mercy, do it cheerfully. Yung mapagkawang gawa. Dapat ginagawa natin to ng cheerful tayo, masaya tayo. Ayan, salamat sa Panginoon. And ngayon naman, pumako naman tayo sa mga points ng ating topic ngayon. Yung involved to evolve. And the question is, how to get involved? Ayan, paano naman kaya tayo magiging involved, Salamat sa Panginoon sa kanyang mga revelasyon kung paano natin magagawang i-involve yung sarili natin, especially sa ministry. Ang first point natin is, let us be connected. Be connected. O, di ba ang ganda ng ating, ng ating model? Ang Women's Cell Group. Yan yung meeting namin every, once a month, nagmi-meet tayo. Pero itong month ata, medyo busy lang. Pero every month, nagmi-meet po kami ng face-to-face. May mga ganyan po kaming mga tagpuan sa coffee shop, na napakagandang coffee shop. Ayan, sabi doon, be connected. Sabi, be connected to the source and to your fellow followers. So for us to be involved, we have to connect ourselves. Saan? Sa source. Sino yung source natin? Ang ating Panginoon. And to your fellow followers of Christ. Sino ba yung fellow followers natin? Tayo. Maging connected tayo sa bawat isa, i-connect natin yung sarili natin. Kay Samani mo, kamusta ka, mga ganyan, mga ganitong gawain, nagkukwentuhan tayo para maging connected tayo, Sabi po sabi sa John chapter 15 verse 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Yung kanina, in-example dun sa verse ng Panginoon, yung unang verse is yung sa katawan. Ngayon naman, puno naman ito, yung sa vine and the branches, connected naman doon. Kapag tayo ay nakakonect, yung sanga-sanga, nakakonect pa dun sa vine, tayo ay magbe-bear ng much fruit. Pero kung hindi naman tayo connected, di ba, anong magagawa natin? Tulad ng sabi sa last na sinabi, apart from me, you can do nothing. Katulad ng sinabi niya doon, na kung tayo'y putol, kung wala tayong connection sa ating Panginoon, wala tayong magagawa. Tayo ay stagnant lang, tayo ay ganyan lang, tayo'y walang pag-usad, kumbaga. Dito naman, walang pag-bear ng fruit. The question is, are we bearing fruit? Amen. We are bearing fruit because the fruit of the Spirit is love, joy, peace. O di ba, kinunag ko pa yung Galatians? Lahat tayo dito mapagmahal, lahat tayo dito joyful, mapagpasensya, may self-control, lahat ng gifts ay fruit of the Holy Spirit, we have it. And salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe na we can get involved if we will connect ourselves to our God and to our fellow Christian followers, our kapatids. Salamat sa Lord. And sunod na verse doon, may isa pang verse doon, sabi sa Hebrews, chapter 10, chapter 10, verse 24 to 25.
And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together. Parang yung kaninang picture doon, no, nagmi-meet kami. Ito din, nag-meet tayo. Ang ganda ng picture dito. Yung nag-meet tayo sa labas, nag-worship service tayo sa labas niyan. Tapos, as the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. So for us to get involved, we have to connect din sa bawat isa na mag-encourage. Sinabi dito na encourage one another. Pero it's hard to encourage one another if we are not connected. Right? Kung kunwari, si Balong, ayan, example si Balong. Paano ko siya i-encourage kung hindi ko siya kilala? Hindi ko alam yung pinagdadaanan niya, hindi ko alam yung kwento niya, hindi kami connected. Hindi ko siya magagawang i-encourage. Ganon din sa ating mga kapatiran. If hindi tayo connected sa bawat isa, it's really hard to encourage each and everyone. So, to get involved, we have to connect with each other for us to do the will of God, which is to encourage. Amen po? Amen? Ayan. Palakpakan natin ang ating Panginoon, pangbawas ng kaba. Ayan. Praise God. Salamat sa Lord. Thank you, Lord, sa iyong mga salita. Sa next point natin, ayan, ang bilis, di ba? Sabi na eh. Committed. Be committed. O, di ba ang pogi nung pogi nung model. Naku, kinikilig na naman si siya. Sabi doon, be committed. Naalala ko yung series natin na engage, ano? Bago ka ma-engage, kung sa proposal, di ba? Or dun sa ikakasal, ay sa proposal na lang kasi engage. Di ba pag sinabing, will you marry me? And when you say, yes, it's also saying yes to commitment. Magiging committed na tayo doon. Sabi naman dito, be committed to God and to His ministry. Are we all committed to God? Committed tayo ha, hindi committed. Nagets? Hindi, ano yung joke? Malalim. Committed yung lumiit. Committed. Anyways, committed tayo sa ating Panginoon. Be committed to God and to His ministry. Sabi sa Acts chapter 20, verse 28. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers. Overseers tayo. To care for the church. Ayan. To care for the church, which He obtained with His own blood. We are all committed to care, to take good care of each and every one of us. Care for the church. I-point out ko po yung care for the church of God. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon para pangalagaan ng kanyang ministeryo, ang kanyang bahay-sambahanan. And hindi lang ito yung physical church na maglilinis tayo, pwede na rin isama na din natin, no? Lilinisan natin physical church, but also to take care of each and everyone na mga kapatiran natin. Katulad ng verse kanina na i-encourage natin ang bawat isa. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon para sa gawain sa kanyang ministeryo dito sa bahay-sambahanan. Tayo ba ay katiwa-tiwala? Amen! 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 Yes, we are all trustworthy sa binigay ng Panginoon sa atin. Amen? Basahin ulit natin para mapagdiinan natin yung Acts chapter 20, verse 28. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God, which He obtained with His own blood. Which He obtained with His own blood. Ang mga kasama natin dito, yung dugo ng Panginoon, ang tumubos. At ikaw, ako, lahat tayo, ikaw na nakikinig sa live, tinubos ka ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Madaming tugo na tumagas, dumaloy, para ang buhay mo ay maligtas. At ngayong ligtas na tayo, pangalagaan natin yung binigay ng ating Panginoon. Amen? Next verse naman, i-share natin yung isang verse about committed sa Proverbs chapter 16, verse 3. Sabi doon, commit your work to the Lord, and your plans will be established. Amen? Napakaganda ng verse na ito. It reminds me of the goodness of God. Sabi, diba, commit your work to the Lord and your plans will be established.
Ilang prayers na kaya ang sinagot ng Panginoon sa ating mga buhay? Ilang plano na ang nabigyan ng katuparan ng Panginoon? And salamat sa Lord, no? Sa verse na to, na-remind ako kung gaano siya kadakila, kung gaano ka-faithful ang Panginoon. Sa dami ng ginawa niya sa buhay namin, hindi ako nakatayo ngayon dito kung hindi dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Wala ako dito sa Korea kung hindi dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Imagine, no, sabi dito, your plans will be established. Itong Korea na to, alam niyo po, sinusulat lang namin to nun sa notebook. Gusto namin mag-Korea. Actually, high school pa nga ako nun eh. Nung time na iisip ko na parang gusto ko ng Korea, nagpa-practice na ako ng osubayo, yung mga gano'n. Yung ganun lang yun. 2 word lang yun na napasok sa utak ko nung high school na yun. But, grabe tagal na nun, no? Pero naalala ko yung time na nilalagay lang namin sa wall, yung eroplano, yung visa, yung passport, mga plano, yung bahay, yung pamilya, kotse, mga ganyan. And salamat sa Lord, no? Totoo ang salita ng Panginoon. Buhay ang salita ng Panginoon. And kung uulit-ulitin natin itong basahin, talagang in your quiet time, you will have goosebumps when you talk to the Lord. Na kapag kinumit mo yung sarili mo sa Panginoon, binigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Surely, at may proof na, ako isang proof din, your plans will be established. Amen? So for us to get involved into the ministry, we have to commit ourselves into God's will sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. And next, ayan, be cooperative. Are we all cooperative? Nakikipag-cooperate ba tayo? Amen, syempre, cooperative tayo, no? Sabi doon, be cooperative to the ministry and the church, in the church you belong with. Maging cooperative daw po tayo sa gawain ng Panginoon at kung saan tayo nabibilong na simbahan. Sabi sa Philippians chapter 2, verse 2, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. Again, sabi kanina dun sa unang verse natin, no, iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng karakter. Iba-iba tayo ng paniniwala, ng beliefs, ng pinaglalaban sa buhay, ng mga eksena. Iba-iba. Pero sabi dito, by being of the same mind. Make my joy complete by being of the same mind. Isa tayo ng vision. Isa lang ang nasa isip natin. It is to give God glory. Amen? Maintaining the same love. Pare-parehas tayong umiibig, magkakaiba nga lang may mas matimbang na mag-ibig, may konting hindi masyadong showy, magmahal, pero pare-parehas tayong nagmamahal. Pare-parehas tayong nakatanggap ng pagmamahal mula sa ating Panginoon. And also, united in spirit, intent on one purpose. One purpose. What is our purpose? Anong purpose ba natin? Bakit tayo nagsisimba? Bakit ba tayo nandito? Bakit ba tayo nabubuhay? Bakit ba tayo gumigising sa umaga? Siyempre, gising sa gabi. Gising sa umaga. Kanino ka bumabangon? Parang commercial yun ah. Anong purpose? Anong purpose ng buhay natin? It is to give God's glory. It is for God. Yung buhay natin ay para sa Panginoon. Pare-parehas tayo ng purpose. It is for God. Amen? Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. And the next verse about cooperative. Sabi dito sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12. Two are better than one because they have a good return for their labor. For if either of them falls, the one will lift up his companion. But woe to the one who falls when there is another to lift him up. Furthermore, if two lie down together, they keep warm. But how can one be warm alone? Read more. Hindi siya na-edit. Anyways, and if one can overpower him who is alone, two can resist him. A cord of 3 strands is not quickly torn apart.
So for us to be involved, we have to be cooperative. And nakalagay dito na hindi natin siya magagawa ng nag-iisa. Amen? Sino ba ditong nag-iisa? Sino ba ditong gustong mapag-isa? Wala. Lahat tayo gusto natin sama-sama tayo. Be cooperative, sama-sama tayo. Two are better than one, sinabi ng Panginoon. And it's true talaga na kapag mag-isa ka lang, and pinili mo lang na mag-isa, sinong mag-i-encourage sa'yo? Pwede naman si Lord ma-encourage ka, but the Bible says that we have to fellowship with each other. We have to give strength para sa isa't isa. Magpalakasan tayo. Ang hirap ng self, palakasin mo sarili mo, no? Tapik-tapik na lang sa sarili kasi gusto mo ikaw lang. Kaya mo yan self. Pero sabi sa Bible, no, it's a biblical biblical principle na two are better than one. Kaya wag nating piliing mag-isa. Piliin nating maki-fellowship, piliin nating maki-cooperative, piliin natin na with companion, piliin natin na sama-sama na maglingkod sa Panginoon. Ayan, kaya talagang salamat sa Lord na binigyan tayo ng isang araw na sama-sama. Pwede rin naman nating piliin na araw-araw, pero syempre nag-work tayo. Nag-work tayo, kaya meron tayong isang araw na sama-sama naman tayong maglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen. Ayan. And again, I will share with you the verse from Matthew chapter 18, verse 19 to 20. Again, truly I tell you, that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there I am with them. Amen? So ilan tayo dito? More than three, more than two, more than three. Ang dami natin. Ang ating Panginoon ay nasa kalagitnaan at natutuwa, nakangiti. Imagine that the Lord is touching you, saying, anak, you did a great job, good job, good job. Natutuwa ang Panginoon sa atin kapagkat inuuna natin siya, pinaglilingkuran natin siya ng sama-sama. Kaya napaka-powerful po nung ating morning prayer. Sino dito nagjo-join? Lahat nagjo-join, amen, yung mga nasa live. Meron din nagjo-join sa ating morning prayer. Sabi doon, two or three, let two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there I am with them. Kaya meron tayong mga answered prayers Kasi ang dami natin nagdadasal every morning. Hindi lang din naman every morning, meron din naman na mga nag-gather din naman ng ibang araw. Pero salamat sa Panginoon that meron tayong morning prayer every day na marami tayong nag-gather. And praise the Lord, may nakita akong page na nag-uumpisa pa lang, daughter church ng ating bahay-sambahanan. Tama po. Ang CFICC Tarlac ay nag-i-start na, and that is an answered prayer. Purihin ng Panginoon, no? Answered prayer yon ng ating patuloy na pananalangin sa Panginoon. Kaya patuloy natin gawin yung sama-sama tayong manalangin, sama-sama tayo na makiusap sa Panginoon, mag-agree tayo. Sabi nga ng ating pastor na kahit nasa trabaho ka, naka-earphone ka lang, kung pwede, pero kung hindi pwede, hindi po natin ipupush yan. Pero kung kaya naman, katulad nasa biyahe ka pa lang, tulad namin ni Pastor Christian, nasa biyahe lang kami noon. May nag-e-exhort, ang ganda po ng exhortation, ang ganda po ng mensahe ng Panginoon every morning. Hindi lang siya basta prayer, talagang meron pang mensahe na binibigay ang Panginoon bawat umaga. At pag nagdadasal, uma-agree tayo, nakalagay dito, di ba? Nag-a-agree tayo sa prayer. At kapag uma-agree tayo, sinabi doon na, Lord, expand your territory sa lugaring ito. Yes, Lord, amen. Kahit sa isip lang natin, nag-a-agree tayo. And guess what, di ba? Meron na tayong daughter church at dadami pa yun ng dadami at dadami. For God's glory. Hindi natin kukunin ang kahit anumang luwalhati para lahat ito sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord sa kanyang mga gawain. And also, in 1 Corinthians chapter 1, verse 10. Now I exhort you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all agree and that there be no divisions among you, but that you made complete in the same mind and in the same judgment. Hallelujah. For us to get involved, we have to be connected.
we have to be committed, we have to be cooperative. And sa salita ng Panginoong ito, no, sabi niya doon that we all agree and there be no divisions. Ano ba yung nagdi-divide sa atin? Yung pagkakaiba-iba kasi natin, minsan nagdi-divide yun sa atin eh. Pag merong hindi tayo na-agree sa, tulad kanina yung, di ba, dapat nag-a-agree tayo sa prayer, nag-a-agree tayo sa kalooban ng Panginoon. Pag meron kasi tayong hindi na-agree or hindi tayo pare-parehas ng mindset or ng gusto ng paniniwala, nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng hiwa-hiwalay. And sabi sa salita ng Panginoon, there be no divisions among you. Hindi dapat tayo divided. But you may be complete in the same mind and in the same judgment. At ito, hindi ito madali kasi lahat tayo magkakaiba ng character. Pero again, meron tayong isang purpose. This is to give praise to our God, ang papurihan ng Panginoon. Iisa lang naman ang ating hangarin eh, ang bigyang luwalhati ang ating Panginoon, ang mapangiti ang Panginoon, ang mapasalamatan ng Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa ating mga buhay. Sa dami ng pagpapala na na-receive natin, ano yung kaya nating gawin? Magmamatigas pa ba tayo? Hindi, di ba? I-humble natin yung self natin at makikinig sa salita ng Panginoon to our quiet time, sa mga preaching, sa mga Bible reading natin, yung connection natin sa Panginoon. Tulad nga ng yung sa katawan kanina, no? Iba-iba kasi ang iba-ibang function ng katawan, di ba? Kung hindi nag-a-agree ang bawat function ng ating katawan, ano na tayo? Paano kaya tayo nun? For example, at tatawa ako sa example, naalala ko lang, ang mata, may nakita siya, nasa isang platito, nasa lamesa. Nakita ng mata, ano siya, brown. Parang, wow, parang chocolate. Chocolate siya. Tapos, hindi naki-agree si ilong, hindi niya inamoy. Hindi siya nakisama. Amuin mo nga ilong, hindi niya inamoy. Hindi siya huminga. So, ang ginawa, si bibig nga, sige nga, tikman mo na. Sabi ni Ma, tikman mo na yung chocolate. Tinikman niya. Ay, hindi siya chocolate. Ano ba yan? Tahi pala, buti hindi natin natapakan. O diba kung hindi nakikipag-cooperate yung mga parts ng ating katawan, ano, magkakagulo yung gusto mo nang mag-forward, sabi ng utak mo. Kasi ang utak, diba, nasa taas. Parang yan yung nagli-lead sa atin. Example natin, ang utak. Sabi ng utak, pumunta ka sa church, yung paa mo. Pero yung isa mo namang paa, ay, tinatamad. Naghiwala, hindi nakiki-operate. Para, na-split ka na. Example niya, na-split ka na. Ang hirap, meron din na, yung sabi ng isip, sa puso. Ayan, sabi ng isip sa puso. Tama na, puso. May iba na siyang mahal. Mag-move on ka na, puso. Hindi ka na niya mahal. May iba na siyang mahal. Sabi naman ni puso, hindi mo naiintindihan ang aking nararamdaman. Isip ka lang, isip. Di ba hindi sila nagkakasundo, yung puso at yung isip, yung isip at yung puso, hindi sila nagkakasundo. Pag hindi nagkakasundo, ano nangyayari? Di ba, pinipilit ng puso yung nararamdaman niya. Ito yung nararamdaman ko eh. Hindi mo kasi nararamdaman yung nararamdaman ko, isip. Mga ganon. Pero, di ba, ang isip natin ay may wisdom na dinadalangin natin sa Panginoon. Again, sa salita ng Panginoon, heart is deceiving. Hindi tayo dapat, naalala ko yung last na message, no? Ang puso natin ay mapanglinlang. Hindi tayo dapat basta-basta nagtitiwala doon. Kaya dapat natin talagang ipanalangin sa Panginoon. Ayan. At ating tawag nito, hindi ko makuha yung word, ano yung sarili natin na magtugma-tugma yung mga parts ng katawan natin. Pag sinabi ng isip na, ito dapat. Wag na natin i-push yung mga kung ano pa yung feeling natin, feeling ko kasi ito eh. Ayun. Well, anyway, salamat sa Panginoon, Ngayon naman, introduction pa lang yun.
Hindi. Ayan naman, ngayon naman, pinag-usapan natin kanina is how to evolve. Ngayon naman, ang pag-uusapan naman natin, how to evolve in the ministry. Kanina, how to get involved. Ngayon naman, how to evolve in the ministry. Paano nga ba tayo mag-e-evolve sa ating ministry? Ayan, excited na lahat? Excited din ako. Sige, Lord, praise the Lord. Preach it, oh God. How to evolve in the ministry. Meron tayong 5 P's. 5 P's. Kung sa Pilipinas, ano yun yung 5 P's? Yung mga, 4 P's lang ba yun? Gawin nyo ng 5 P's. Nag-iba na pala. Hindi ako updated. Nag-evolve na pala. Ay, dun na una pala. Sabi doon sa number 1, participate in a small group or Bible study. Ayan, sino dito may mga cell group? Lahat dito may cell group. O yung mga nanonood na nakasama sa cell group, i-comment mo dyan, kanino kang group. Ayan, at yung mga gustong sumali sa cell group, comment lang kayo dyan or message the page. Talagang you are all welcome sa ating cell group na ito. Napakaganda kasi nito dahil sa napakarami ng miyembro ng simbahan na ito, hinati-hati natin ito sa grupo. May grupo ng mga babae, may grupo ng mga kalalakihan, yung mga kalalakihan, mga pogi, ano yung isa? May iba-iba silang pangalan, devoted, ayan, iba-ibang mga pangalan ng mga mga kalalakihan. Pero sa amin naman, virtuous women. Ayan, the Proverbs 31 women. Diba? Ang ganda kaya nun. Ayun, magsali tayo sa mga ganong group, mga Bible study para ma-evolve tayo. It's also a step to connect, to commit, to cooperate for us to evolve. We really have to involve ourselves sa mga gawain para mag-evolve tayo. Ano pa yung sunod doon? Personal quiet time and devotions. Lahat dito merong personal quiet time and devotions. Amen po. Lahat dito may mga moment na nakikipag-usap sa Panginoon, kahit busy, kahit na nasa biyahe, kahit na may ginagawa. Pag napapahinto tayo or habang naghuhugas ng pinggan, we always think of the Lord. We always have this quiet time with the Lord sa ating mga isipan. Nakikipag-usap tayo sa Panginoon. And also by reading the Word of God, we are making these devotions. Amen? Yun yung para mag-evolve tayo sa ministry. Kailangan natin laging gawin yung quiet time. Pray always and read the Bible. Read the Word of God. Amen? Number 3, prayer habits. Praise God, naalala ko na naman yung ating morning prayer. Ayan ang aming prayer habits. And sa mga gustong mag-join po, mag-comment lang po kayo dyan sa live at sa mga nandito din, sa mga gustong mag-join sa ating group ay laging merong link para tayo ay makapag-join sa ating morning prayer. At pag mayroon kang prayer request, pwede natin itong idulog sa Panginoon ng sama-sama. Amen? Gawin nating habit ang prayer. Ang iba siguro iniisip pag prayer kasi kailangan nasa sulok ka, tapos nakaganyan ka sa Panginoon, tapos nakaluhod ka, tapos walang maingay, ganyan. Prayer is our communication to God. Wherever we are, whatever we are doing, we can pray to God. We can talk to God. We can always connect to our God. We can always pray because God is our friend. Sabi kanina sa song, sa worship song, sa praise song. Kaibigan natin ng Panginoon, huwag tayo mag-alinlangan na nahihiya ako magdasal sa Panginoon kasi Diyos siya, kasi makapangyarihan niya. Hindi ko alam, dapat ata ako'y malinis bago mag-pray, baka kailangan kasi wala akong kasalanan bago ako mag-pray. No? The Lord loves everyone. The Lord accepts everyone. The Lord gave salvation for everyone, and our God died for everyone. For everyone. Walang sino man na, sabi sa salita, walang sino man ang matuwid, pero ang pagmamahal ng Panginoon ay ginawa tayong matuwid sa kanyang harapan. Amen? Kaya lagi tayong manalangin sa Panginoon. Kahit, Lord, salamat po sa araw na ito. Kahit na mga ganong salita lang dahil sobrang busy na tayo, napaka-busy kasi dito sa Korea, po. Gawin nating habit yung laging kausap ang Panginoon. At pag meron tayong makitang time na, free time ko to, quiet time ko to, doon natin ilagay yung quiet time natin na nakamag-devotion, pero yung prayer, gawin natin siya all the time. Amen po. Number 4,
proclaim God's love to the lost. Ayan, yun yung ginagawa natin ngayon. Yung sinishare natin yung salita ng Panginoon, especially dun sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Napakarami pa, sabi nga sa kanyang salita, the harvests are many, but the laborers are few. Panalangin natin lagi na magkaroon pa ng mga workers para sa Panginoon. Na dumami pa, hindi dahil para dumami tayo, para masaya. No, dumami tayo for God's glory, para mas marami pa tayong ma-reach na kaluluwa. Dahil ang purpose natin bilang isang Kristiyano is to connect with the lost, with the people na hindi kilala pa ang Panginoon. Make disciples. Amen. Mag-make disciples, sabi din sa kanyang salita, no, go and make disciples. Share the gospel. Itong ginagawa natin, itong live stream, itong every Sunday na ginagawa natin, we are sharing the gospel. We are sharing the goodness of God. And dun sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, we are sharing salvation sa kanila. Because God gave salvation for everyone. Pero ang nakakalungkot lang, marami pang hindi nakakaalam. So ang ating purpose is to share the gospel. Amen? Let's proclaim God's love to the lost. And number 5, perform and follow God's word. Amen? Hindi pwedeng, napakinggan lang natin to ng Sunday, okay, i-apply ko siya Sunday. Pero pagdating ng Monday, Tuesday, wala na, hindi na natin na-apply, nakalimutan na natin. That's the importance of cell group. Kasi meron tayong midweek meeting, meron tayong part doon na araw na pag-uusapan ulit natin kung ano yung tinapik last Sunday. Amen? Yun yung nakakatuwa sa ating mga group ngayon na atin ulit na pagbubulay-bulayan, mga ibang revelation na naman ang ibibigay ng Panginoon. Ano po? Amen. Perform and follow God's word. Ating patuloy na sundin ang salita ng Panginoon, kung anong sinabi niya sa kanyang mga salita. And paano natin malalaman yon? By listening to God's word through teaching and preaching and also reading the Bible and praying to God. Amen? Amen. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Napakaganda ng salita ng Panginoon sa verse na ito because it reminds me ng ating mga, for God's glory, ng ating mga pastor. Dahil sa tagal-tagal na paglilingkod na ginawa nila dito sa ministeryong ito, hindi ko man na-experience, hindi ko man na-witness lahat ng mga pinagdaanan nila. But I praise the Lord. Salamat po kasi hindi po kayo nag-give up. Kasi wala kami dito ngayon kung nag-give up kayo. Kaya thank you. Naging thank you message na lang. Hindi, sabi sa'yo, iyak ako joke. Hindi, okay na. Umurong na siya. Balik ka. Makikooperate ka. Hindi, okay na. Cooperative yung aking luha. Di ba? Okay na. Salamat sa Lord kasi hindi kayo nag-give up kasi nandito kami ngayon. Nandito may mga kaluluwa na na-reach. Although may maalis, may bumabalik, may dadating na bago, madaming changes. Change is inevitable. Uy, ang lalim. Hindi natin mapipigilan yung change. Hindi natin may iwasan ng change. Maraming pagbabago. Pero ang hindi nagbabago ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. And salamat po kasi nandito pa rin po kayo matatag. Marami man ang pagsubok, marami man ang pinagdaanan. Ang sabi na, Lord, your labor is not in vain. And in behalf of all the CFICC members, we are declaring blessings to all the leaders. In Jesus' name, in Jesus' name. Always receive what our good God planned for your lives. Sobrang salamat po sa inyong mga buhay and salamat sa ating Panginoon. Salamat din sa bawat members na hindi nag-give up, hindi tumitigil na maglingkod sa ating Panginoon. Sama-sama tayo dito. Walang iwanan, mga kapatid.
Masakit pa yun. Hallelujah. Salamat sa Panginoon kasi tayo pa rin ay sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Amen? And yung last doon, ang sabi doon, let's work together. Let's work together. Sama-sama tayo hanggang dulo, walang titigil. Sama-sama tayong haharap sa Panginoon at pakikinggan kung paano niya sabihin na, well done, good and faithful servant. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin, Lord. Hallelujah, O God. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe, O God. Thank you, Lord, for reminding us, Lord, to involve ourselves into your ministry, Panginoon. For us to evolve, for us to change for the better, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo, O God, that reminds us, Panginoon, for our everyday lives, O God. Lord, patuloy na dalangin ko po, Panginoon, dalangin po namin, O God, na patuloy namin piliin, Panginoon, ang maglingkod sa iyo, O God. Patuloy namin piliin, Panginoon, ang maging connected sa source. Patuloy namin gawing committed kami sa inyong ministeryo, O Lord. And Lord, give us the courage, Panginoon, na maging cooperative kami, Panginoon, sa inyong mga gawain, O God. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na narito. Sa buhay din po ng mga bawat nanonood sa live, O God. And Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng kapatiran saan mang sulok ng mundo, Panginoon, na patuloy na pinipili, Panginoon, ang maglingkod sa inyo, ang hindi tumitigil, ang patuloy, Panginoon, na kumakapit sa pananampalataya sa inyo, O God. Lord, I pray na patuloy niyo po kami, Panginoon, na palakasin, O God. Patuloy niyo po kami, Panginoon, i-encourage, O God, na huwag kami, Panginoon, manawa, na huwag kami, Panginoon, na panghinaan ng loob. Bigyan mo kami, Panginoon, patuloy ng kalakasan, O God. Lord, I pray for each and every one of us, Panginoon, na magpatuloy sa inyong gawain, O God. I pray for each and every one, Panginoon, anuman po yung desires, anuman po yung plans, Panginoon, na meron kami, ay may establish ito, Panginoon, dahil pinili namin, O God, ang mag-commit at ang patuloy na magministeryo sa inyong gawain, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa oportunidad na ibinigay niyo po sa amin, O God. Lord, ikaw lamang po ang aming papupurihan at pasasalamatan, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Walang hanggang pasasalamat, O Lord. Patuloy, Panginoon, Lord, i-search mo ang aming mga puso, O God, na maging karapat dapat kami, Panginoon, sa inyong paningin, O God. Lord, tanggalin niyo, Panginoon, anumang impurities na meron sa puso namin na humahad lang sa aming paglago. Tanggalin mo to, Panginoon. We rebuke lahat ng mga hindi ka nais-nais na nasa puso namin in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy, Lord, ikaw lamang, Panginoon. We give all the glory into your name, O God. In Jesus' mighty name. Amen. Amen.